Papaliwanag sa kanila, o eto po yung mga luma at eto yung mga binago nila, et cetera, et cetera. Meron yan, sir. 'Di ba? Oh, bakit hindi mo ipinakita nung nag-live ka doon sa labas ng establisyemento yung mga yung loob na sinasabi ni Melvin Matibag na binago upang pumabor doon sa inyong negosyo? Eh kung ipinakita mo 'yon, sira ang kredibilidad nitong si Director Matibag. Wala eh. Wentuhan doon sa labas, tapos salita-salita, bobo, tanga, ganito, ganyan. Hanggang dun lang eh. Oh, kaya hirap paniwalaan itong kampo ni Mike Defensor. Pangalawa, walang kwenta ang ebidensya, nakakatawa pati ang presentasyon ninyo, o meron natatawa, depensay, kinakabahan, naiihi. Biruin mo ba naman? Asawa, anak, pati siya makukulong. Sira ang pamilya. Aanhin ang milyon-milyong piso kung ganyan naman ang dadanasin ng iyong pamilya. Sabi ni Tess Largado, ipakulong ng lahat yang mga yan kasi nagpapahirap sa bansa, lahat ng kurakot. Oh. Pangatlo, yung cabinet secretary at senador na binanggit ko, mga kakampi nyo. Kung manggigipit kayo, isama nyo ang mga kakampi nyo. Kilala mo kung sino sila. Pang-apat, paano ko kakasuhan si Congressman Ann Matibag? Ba, sinali na din sa sa flood control. 1.2 billion flood control ba? Eh, yung 18 Marites ang nagsasalita. Anak ng putik naman, lahat na talaga. Sabi ko sa inyo hindi po siguro matatapos ang taon na ito. Baka pati po mga vlogger, isama na po ng 18 Marites at nila Defensor. Sasabihin nila, yung mga vlogger nakatanggap ng mali-maleta. Malamang ganyan na din po yan. Bakit? Kasi po tayong lahat na mga kumukontra sa kanila at hindi naniniwala at hindi sang-ayon sa kanila, bigla na lang pong nakatanggap ng maleta. At isa pong malaking patunay dyan, wala pong iba kundi si Congressman Alvarez ho. Diba? Kaya nga nung sinugod sila doon sa Senado, mga bossing, yung 5 hanggang 6 na oras na pinaghirapan nila na maghiring-hiringan, sinunog lang po ng 15 minuto ni Congressman Alvarez eh. Ang sabi lang, upo kayo dito, nasaan yung 18 Marites? Biglang umalis na o pinaalis na. Si Marcoleta, dali-dali na po, din po tumayo. Umalis din agad. Ano sabi? Hindi ko po alam kasi nag-send po sila ng mensahe na tinatanong ako kung i-endorse ko daw po yung impeachment ni Bongbong Marcos. Sabi ko, hindi. Bigla na daw pong nasama sa maleta. Si Kiko Pangilinan, ako ho naniniwala, sinubukan nilang isama yon. Yung picture na ipinapakita ho nila, mga kababayan, hindi sila man lang nagkomento doon eh. No? Hindi instant na. Hoy, sandali. Picture ni Kiko Pangilinan. Sorry, hindi po kasama yan. Hindi po kasali. Wala. Diba? Ang gusto lang is ipamuka doon sa mga nanonood na si Kiko may natanggap. Kaso po, inalmahan ni Sharon Cuneta, inalmahan ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. Ano sabi? Hindi po sila kasali doon. Yari pa din kayo. Hindi papalagpasin nila. At bakit sa tingin ko na talagang target nila si Kiko Pangilinan? Kasi nga nabanggit ni Erwin Tulfo na si Kiko Pangilinan ang hahalili sa kanya, no? Para doon sa sa pag-uumpisa ng Senate Blue Ribbon Committee dahil nga kinagat ni Erwin Tulfo yung hamon ng 18 Marites na mag-inhibit siya. Kaya ang sabi, nandiyan naman po si Senator Kiko Pangilinan para po kapag ako ay nag-inhibit, siya ang hahalili. Biglang nasabi na, biglang meron ng pakita na si Kiko Pangilinan ay kasama doon sa mga picture. Alam natin at basang-basa ho yung mga galawan nitong mga ito. Pang-apa, yan, yung asawa ni Matibag, sasali na din nila sa mali-maleta din. Panghuli, ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ang Malacanang daw ay may mga aso at tuta
ako bibigyan na lang kita ng breed at paumanhin sa mga may-ari ng mga cute na pag. Si Melvin, yung nasa ilalim po kasi nitong post nito, may litrato po ito, no? May pag na may litrato, may picture ni Melvin Matibag. Sabi ko, ang pag kasi, di ba, kung di ako nagkakamulun, gano'n, nakalukot yung mukha eh. Sabi ko, parang hindi naman bagay. Parang mas bagay doon sa isang senador, no? Na na ang mga diskaya para sa kanya ay state witness. Parang mas bagay, mas bagay doon. 'Di ba? Sabi ni Margarita, ang 18 Marites ay ano daw? Ang 18 Marites sumusunod lang 'yan sa mga inuutos ni Mike Defensor. Alam naman natin lahat na puro kasinungalingan ang lahat ng iyan. Eh yan po. 'Yun ang problema nila, mga boss. Ano po? Ang problema nila ay makakasuhan sila at madami ang nagkaso sa kanila at kung meron man na natanggap na 5 milyon, kukulangin ho iyon. At malamang, yung mga esme pa niyan, sumama sa iba. No? Ngayon po, mga kababayan, pumunta ho tayo doon sa impeachment ng Vice Presidente. At nako, eto ha, meron silang sinasabi, mga bossing, meron ho silang sinasabi na mukhang merong lalabas na Mary Grace Piatos. Oh, ha? Mary Grace Piatos at as witness? Sasabihin ko sa inyo, kahit gaano katagal, 1 taon, 2 taon ang pagpa-practice niyang papalabasin ninyo na Mary Grace Piatos, mahuhuli at mahuhuli pa din yan. Na peke yan kung sakaling peke ang ilalabas ninyo. Diba? Kahit 1 taon mag-practice, 1.5 taon mag-practice yan. Mayroon pa ding mga hindi inaasahang mga katanungan kung sakali man diyan sa Mary Grace Piatos ninyo. Di ba? Oh, sabi dito, Mary Grace Piatos as witness. Kabilang si Mary Grace Piatos sa mga witness ng House Prosecution Team sa impeachment trial sa Vice President. I go to swim Swim? in Varanasi. Oh, okay. Ask them if I go to swim. Oh, sure. Swim. Magsuswimming daw siya. Okay, sige mga kababayan. No. Mary Grace Piatos will be presented to testify. Ask them. Mamaya na ho ako magbablog, mga boss chief. Sir, paalam po.